Another day, another vlog, and welcome to Shenzhen, China. And for today's video, samahan nyo nga kaming gumala sa aming last spots, sa aming tour dito sa China at dito nga sa Shenzhen. At ito ay malapit lang sa Hong Kong. So mga 20 minutes travel lang is nasa Hong Kong na tayo, but we need to cross the border. So before anything else, hello everyone, hello my viewers, welcome to my personal vlog. Lisa here again for another video, and if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. Again and again, I am Lizelle, OFW dito sa Hong Kong at isinama ng amo magbakasyon dito sa China. And for today's video is gagala tayo dito sa Shenzhen. And I'm so amazed of how beautiful the building is. So para pala to siyang nasa itaas kami, na para siyang baso, para siyang bowl na nasa itaas kami. So napakaganda talaga and super amazing ang mga building dito, ang mga restaurant, ang mga view. That's why nagvi-video talaga ako kahit nakakita ako ng amo ko. And we are here pala to eat dinner. So gustong subukan ng mga amo ko yung iba't ibang klaseng Chinese dishes dito sa China. Kaya nagpunta kami dito dahil meron silang na-search na restaurant na napakaganda nga. And of course, nung nandun na kami sa restaurant, napakasarap naman na talaga. Sasakit talaga ang tiyan mo sa kakakain ng napakaraming pagkain na walang rice. Yes, dito hindi sila mahilig sa rice. Yung kinakain namin ulam, isda, tsaka manok, yung mga gulay, ganun lang talaga. Hindi sila, yung rice nila pala, meron silang congee, tsaka sabaw, pero hindi talaga yung sa atin na super daming rice. Kaya naman ako, kahit na busog ako, naghahanap pa din ako ng rice. Super video talaga ako kahit saan kami magpunta. Lagi naka-on yung aking camera at video. At alam nyo ba, naiintindihan niya ng amo ko, naiintindihan na yung mga amo ko, dry. Kung minsan nga hindi ako nagbi-video tapos makikita ako ng amo ko, tinatanong ako bakit hindi ako nag-video, bakit hindi ako nag-picture, kasi alam nila, Diyos ko naman, nails ang yaya. Kasi wala naman ito sa bundok, dahil ngayon lang tayo nakapag-abroad at ngayon lang tayo, first time talaga natin mag-abroad at dito sa Hong Kong at dinala nga tayo sa China. Kaya super amazed tayo sa mga building dahil sa amin, dahil wala namang building, kasi yung mga bahay doon, mga light materials, bihira lang yung mga bahay doon na mga concrete dahil nga mahirap ang buhay sa probinsya, dahil isang kaig, isang tuka. Nalulungkot talaga ako, maisip ko na grabe no, sa kabilang dako pala, napakayaman ng kanilang kultura, napakayaman ng bansa, makakain nila yung mga mamahaling pagkain, makagagawa nila yung mga gusto nilang gawin, makapunta sila sa kung anumang gusto nilang puntahan. Pero samantalang sa Pilipinas, yung mga tao doon sa amin sa probinsya, na mahirap talaga kung hindi kakayod, hindi makakain at hindi man lang makagala sa syudad. Yung mga iba nga namamatay na lang, hindi man lang naranasang makasakay ng sasakyan. Diba? So nakakalungkot talaga na life is not fair. Highs, but never mind, grateful pa din tayo dahil buhay tayo at marami tayong pagkakataon, marami pang mga chances na magagawa natin yung mga gusto natin gawin. Okay lang, kahit na hindi tayo mayaman, importante magi-enjoy lang tayo sa life dahil hindi natin alam kung saan tayo, kung hanggang saan pala ang life natin. Kaya let's enjoy and have fun. Ganito nga ang buhay pag merong alagang bata. May chance ka talaga na makapunta sa mga lugar na pupuntahan din ng amo mo dahil dadalhin ka at magbantay ka ng mga anak nila. Dahil hindi naman sila makapag-enjoy talaga, lalo na pag dalawa yung anak nila, dahil alam naman natin na ang mga bata is may kakulitan talaga. Kaya to the rescue ang yaya, kahit napagod pero masayang masaya ka, dahil kung iisip-isipin natin, kung sarili mo lang, hindi ka naman makapunta sa mga lugar na ganito dahil wala kang pera at napakagastos ang magpunta dito at kailangan mo pa mag-apply ng visa. At malayo ito. Alam nyo ba dito sa China, mahirap din kasi yung mga tao hindi nakapagsalita ng English at wala ditong internet, dai. Wala silang Google, wala silang YouTube, walang Facebook, walang Messenger. Kaya dapat nandito ka talaga, meron kang tour guide or meron ka kakilala dito na marunong mag-Chinese para hindi ka maligaw, kasi hindi ka naman makapagtanong. Yung si Google na nga lang yung inaasahan mo, hindi pa tinatanggap ng China, kaya maliligaw ka talaga. So hindi ko talaga alam if makapunta pa ako ng Shenzhen, kaya naman sinusulit ko ang pagkakataon. Sa totoo lang dyan, sa totoo lang mga viewers, nag-i-enjoy ako, pero yung pagod ko hindi din mapapalitan ng pera. Yung pagod na pagod ka hanggang ulo, papuntang paa. Yung grabe talaga yung pagod mo kasi yung mga alaga mo nagpapabuhat, nagtatakbuhan. Pero sa awa ng Diyos, nandito na kami, bumalik na kami ngayon sa Hong Kong at nandito ang yaya, buhay na buhay pa din. At
baon ko yung mga alaala ng aming adventure na wala akong ginastos kahit na piso. Busog na busog ako, nag-i-enjoy ako sa mga tanawin, marami akong lugar na pinupuntahan, marami akong pagkain na natry, at marami akong mga nakikitang panibago sa aking mata nang dahil sa aking amo na dinala ako sa kanilang trip nitong Chinese New Year 2025. Thank you very much, Lord, for giving me this opportunity, Lord, na nakapunta ako dito sa Shenzhen, China, at babaunin ko itong memories na ito hanggang sa aking pagtanda at ma-share ko ito sa aking mga apo. So hanggang dito na lang, and thank you very much for watching. If you're watching, don't forget to subscribe.